subject now is basic microeconomics. So firstly, welcome sa subject for today. Mga freshmen sa BMC, mga marketing students, financial management students, HRM, operations management, and your prof. And kami naliligaw dyan subject is, this video is for the subject microeconomics or basic microeconomics every Tuesday 3 p.m. to 4:30. I'm going to move the slide. Kilala muna ako. Okay, that is my photo. That is my full name. Those are my credentials and my email address. These are my title. I'm Doctor of Business. Ang business na Mariaki. Teaching business for the last 26 years from different universities. I'm also a Doctor of Philosophy. So currently, ito yung mga school na tinuturoan ko na hindi lang ako sa PMC nagtuturo. I'm connected with Quezon City University, online education, University. Of course, sa BMC, I'm also connected with QCN, that is Quezon Colleges of the North, that is in Cagayan Province. And I also teach at Xavier Ateneo in Cagayan. And ito yung mga professional affiliations, mga organizations na kasali ako. Visited CMA na sa maraming organizations. And ito namin academic experience. So for the last 26, started teaching in the year 2000. So for the last 26 years, I have been teaching different business subjects, marketing, finance, accounting, taxation, entrepreneurship, basic math of investment, strategic management, bookkeeping, and research, feasibility study. Yan yung mga schools na napagturuan ka na, may experience na ako from National University, Miriam, Metro Manila College, the IIT, Samson Institute, and SDI. So currently, I am the program chair of SBA with sa Villagers Montessori. I'm also a Pagkakowa accreditor. And I also have industry experience for 7 years. So I was an accountant for 7 years, Allen International, and also finance analyst as well sa Hexagon Group of companies. At yung mga subjects na na-handle ko na since I started teaching marketing, basic finance, accounting, taxation, entrepreneurship, management, business ethics, economics, finance, research. I also handle research subjects sa grad school. I handle masters in business. I handle doctor in business administration. Mga students, they teach research, dissertation, and feasibility studies. I also have
research publications, I already have like 16 to 17 researches published international and local publications. So, yun aking mga short bio note. And before we go to the topic today, so reminder lang sa basic orientation, the first 9 meetings are online. So, ganito, no? We meet like this one, first 9 weeks. Then, yung last 9 meetings, face-to-face. I upload yung PowerPoints, I upload the syllabus sa ating Microsoft Teams. So, lagi dapat sa Microsoft Teams na natin. And dapat lagi na sa group chat na kasi I announce sa group chat, I announce sa Microsoft Teams. Baka meron dito mga working, you may submit your certificate of employment pag working ka. Para pag ikaw ay magpapa-excuse or mag-take ng isang exam na mismo because of your work, kasi meron pang certificate of employment na presented. So, as I said, syllabus PowerPoint will be uploaded sa ating MS Team. Activities are also uploaded sa ating MS Teams assignment. Sa yung assignment folder, doon ako nag-upload ng mga activities. And you also upload yung mga sagot nyo sa mga activities. I also give quizzes. I give quizzes na in class. Sabihin, for example, before the start of a class, I can give quizzes. Sometimes I give online quiz. Pag online quiz, hindi siya sa time natin. Minsan sa gabi ko binibigay. Pero pag mga in-class quizzes, so before the class, binibigay ko siya. So, anong gagawin? Di pumasok ng maaga, no? Kasi first hour of our class, binibigay, first minutes ng ating klase, binibigay ko yung quiz. Pag late ka, so mamimiss mo yung quiz. Attendance is important. You do attend kasi pag masyado kang maraming absences, madadrop ka na sa subject. Example, 2 successive absences na hindi nagpaalam. 2 successive unexcused absences, hindi ka nagpaalam. So, madadrop ang isang student. Yung activities, mayroon siyang deadline. No? Example, pag nag-upload ako ng activity ngayon, Tuesday, ang deadline nun mga Monday next week. So you have like 6 days para mag-submit ng mga na inyong activity. Okay, so pag mag-absent, magpaalam na lang. No? I-valid reason ka. Example, may proof na bakit ka absent. Example, ikaw ay check up, so meron kang proof. You are sick, pumunta mo ng province, so meron yung proof na be submitted. Para yung absence is excuse. Okay, how ba? So, we have 4 major exams. Prelim, the midterm, pre-finals, and the final exam. Okay, so, baka may naliligaw dyan. The title of the subject is Basic Microeconomics. Or sometimes we refer to this as microeconomics. Sa ating group chat, no? Pag nag-announce ako, nilalagay ko yung pangalan ng subject. Kasi sa ating group chat, halo-haling group chat, no? Halo-halo mga subjects sa group chat. So, huwag kayong malilito, no? Pag nag-announce ako sa group chat, nilalagay ko yung pangalan ng subject. Example, microeconomics. Then I post the announcement. Para hindi kayo malito, kumpara kanina yung isang particular announcement sa ating group chat.
And for lesson 1, or week 1, ito na ating topic, economic way of thinking. But before we go to that one, sa ating week 1, that is my full name yan. That is my online classroom. Sa ating course description. Kapag sinabing course description, by the way, no, sa BMC dito, first 9 weeks are online. Ganito, this online. No? Tapos alternate siya. Synchronous, asynchronous, synchronous, and synchronous. Example, ngayong week, first week. First week is synchronous. Pag sinabing synchronous, nakikita ko kayo, nakikita nyo ako. That is synchronous na. Then, the following week, asynchronous naman. Pag sinabing asynchronous, I will just upload the materials, PowerPoint. Hindi tayo nag-limit. Pag asynchronous, so palitan siya. Ina-announce naman natin sa group chat. Synchronous or asynchronous ang isang particular week. Okay, so ito yung ating course description. Pag sinabing course description, that is the background ng ating subject. Ibang title natin, Basic Microeconomics. So, anong definition, anong pag-aaralan sa Basic Microeconomics. Yan tinatawag natin course description. Para sa inyo ito. So, first line. So, basic to. So, ibig sabihin, this one is an introductory subject or course para sa mga freshmen. It examines how individuals, household, and firms. So, sa first line, tatlo, no? Isang individual, kayo. Yung isang family, yung household, at isang company. Yun ang mga bumubuo ng isang economic society. Yung tao, family, tapos yung isang company. Pag sa kinabing company, pwede isang sole proprietorship, pwede isang partnership, pwede isang corporation. Yan ang ibig sabihin ng firms, organization, business organization. Pag sinabi natin firms, pwede isang merchandising, pwede isang manufacturing, pwede isang corporation. Ang isang firm, example, Jollibee, Sari-Sari Store, 7-Eleven, Big Shop sa kanto. Yan, kasi sa isang society, yan yung tatlong nandiyan sa isang society. Yung taong nagtrabaho, yung kanilang family, isang grupo ng family, tapos yung mga businesses. Kaya individuals, household, and firms ang ating chine-check, ang ating ine-examine. So, bakit ine-examine? Para sa examine, we check them, examine them on their economic decisions. Ang ginagawa economic decisions sa kanilang mga everyday life. Example, ikaw ay individual, empleyado ka. So, pag ikaw ay empleyado, nagtatrabaho ka, you earn your salary. If you earn your salary, you will purchase something. If you purchase something, you consume. May consumption, no? Ginagamit mo yun. Nagtatrabaho sa isang company. Nag-travel ka. Then you decide, an individual make an economic decision. Bibili ba ng bahay? Lilipat ng tirahan? Bibili ba ng mga necessities, goods? Mag-abili ba ng service yung isang individual? Yung family, ganun din. Family or household, they also
make economic decisions. Yung family, pwedeng lumipat ng bahay, di ba? Yung family ba, magbabayad ng tuition ng mga anak. Yung family, bibili ng mga consumable goods na gagamitin sa loob ng kanilang family. Magta-travel sila, mag-vacation. Yun, no? Yan yung isang firm or company. So, proprietorship. Pag sinabing sole, di ba? Mag-isa lang may-ari. Yung isang partnership, dalawa ang may-ari o tatlong may-ari. Or isang corporation, marami may-ari. So, yun, yung tatlong yun, they are the firms na gumagawa ng economic decisions. So, pag ikaw ay isang business, maraming economic decisions ang gagawin. Example, anong klaseng product or service ang iyong tatayo ipoprovide? Gaano karami? Diba? You check kung mayroong demand. Okay? Nagpapasweldo ka kasi company ka, diba? Nagpapasweldo ka, papasahod. Bumibili ng materials, bumili ng supplies para sa iyong company. Gumagastos ka, diba? Gumagastos ka ng transportation, advertising, sahod ng empleyado, purchase equipment, purchase inventory, purchase ng mga nag-invest yung isang company. So, pag meron sa binabayaran mga gastos, pero din sa mga income, firms or company earn income revenue. Saan galing yan? Nagbenta ng product, nagbenta ng service. Or papalawakin ba nila, mag-expand ba sila, expansion ng isang company. Yung mga economic decision na ginagawa ng isang company. And siyempre, pag meron sa mga decision, meron silang mga resources na ginagamit. Example, pag ikaw ay individual, magde-decide ka saan ka mag-aaral, o di meron kang resources na gagamitin kasi pera yan. Diba? Yung isang family or household, pag sila yung magde-decide, bibigyan pa rin bagong bahay, di resources gagamitin. Pag ikaw isang company, pag meron kang decision gagawin, so yung mga resources, ina-allocate mo rin. Kasi ang resources is scarce eh. Minsan kulang ang resources mo. Kaya nga may problema ka minsan how to allocate o paano hahati-hatiin. Kaya pag sa family, mag-ulam ka ng sardinas. Yung sardinas isang lata lang. Ilima kayo sa family. Paano hatiin sardinas? Walang problema pag marami yung resources. Pag meron kayong 5 latang sardinas, itig-isa kayo. So pag isang lata lang yung sardinas, hatiin, you allocate. So ganoon din sa isang business, no? You allocate the resources pag ikaw ay magde-decide. So ano mga resources ang ginagamit, hindi palaging pera. Ang resources na pwedeng scarce or kulang, human resources, mga tao, no? Mga taong empleyado mo. Kasi may mga taong technical, hindi lahat may kanya-kanyang talent. No? So, minsan, kulang ka sa tao. So, human resources, di ba? Diba? Machine. Di ba? Manpower, machine. Gamit sa loob ng company, computers, photocopier, mga equipment, yun. Mga furniture sa loob ng company. At syempre, mga materials din, no? Na ginagamit ng isang company. Example, ikaw ay Jollibee. So, mga materials na ginagamit mo sa loob ng company. Yung burger, yung patty, yung mga ingredients. Meron ka rin mga materials, resources na financial resources. Pera. You allocate cash, you allocate money, pag ikaw magde-decide. Kasi example, pag ikaw isang business, pag mag-expand ka, so yung pera, hatiin mo yan. Mag-allocate ka ng pera sa expansion ng iyong business. Hindi naman lahat ng pera ng company ilalagay mo sa expansion eh. Siyempre, hinahati mo yan. Yun. So, second sentence ng ating description. The course covers core topics. Mga topics natin dito. No? Firstly, the supply and demand. Economics, pag ikaw is an economic student, you should know the supply, you should know the demand. You should know the law of demand and the law of supply. Pag
ikaw ay isang negosyante. Ito basic. Pag maraming demand, meron mong negosyo. Pag maraming demand, pwede mong taasan yung presyo ng product, yung hamburger. Pag kunti lang demand, pinabawasan mo yung presyo ng hamburger. Pag supply naman, pag marami kang supply, yung price ng yung product binababaan mo kasi abundant eh. Pero pag ang supply ay hira, tapos shortage ng supply, yung presyo ng product mo tinataasan. Diba? That is the supply. So sometimes we determine here yung the gap between the demand and supply. Pag maraming demand, binegosyo ka ng product. Pag maraming supply naman, ipabawas mo yung negosyo mo about na kasi maraming supplier eh. Example, pag maraming demand para sa litsong manok, magtatayo ka ng litsong manok ngayon na negosyo. Pero pag nakita mo, ang dami nang nagsusupply ng litsong manok, hindi na litsong manok ang ibibenta, ibang product naman ang ibibenta. Also, examine here, it also covers the consumer choice, pagpili ng mga consumer ng product. So we should know the factors that determine paano namimili yung ating mga consumer. Ano pinipili nila? Quality ba? Based on quality? Based on trend? Based on prices? Based on accessibility? Based on availability? Seasonal? Yan. Maraming factors na nagdedetermine ng choices kung paano namimili yung mga consumers natin ng product. They can be influenced by family, by colleague, by co-employees. They can be influenced by geographic, psychographic na mga factors. Lifestyle can determine the consumer choice. So the subject also covers production and cost. Production cost. May mga cost na ginagamit natin pag na nagpo-produce ng products. So may tatlong cost na ginagamit. Example, raw materials or the raw direct materials, direct labor, factory overhead or overhead. Yun ang ginagamit natin. Pag tayo yung nag-produce, we call those as manufacturing or production cost. Parang puhunan ba ng iyong example, nagbibenta ng barbecue. So, ano mga production cost nun? O yung karne, yung stick, mga raw mat yun, no? Tapos yung sweldo nag-iihaw, so direct labor. Yung mga uling sa mga overhead. Pinagsama-sama natin yun, so there is the production cost. Important ng production cost kasi ang production cost nagde-determine kung magkano ang presyo ng product na ating ibibenta. Of course, sa isang negosyo, hindi ka nagsiset ng price na hindi mo alam yung puhunan mo. Diba? Example, ang puhunan mo 55 o siyempre ang price mo mga 70. Dapat mong malaman, alam mo i-compute yung mga cost mo. Meron tayong market structure sa isang business. Pag sa market structure, ito yung ilan ang nagbebenta. Isa, pag sinabi natin monopoly o nagbebenta isa lang. Pag sinabi natin pure competition, marami nagbebenta. Pag sinabi natin oligopoly, ilan lang? Siguro 5. Pag sinabing duopoly, 2 lang. Yung mga market structure. No? Iba-ibang products kasi, iba-iba yung market structure. Example, pa ikaw ay fast food. Pupunti lang yung fast food. Pakto, Jollibee, KFC. So ano yan? Monopolistic competition ang tawag natin dyan. Pero pag nagbibenta ng mga mansanas, di natin pwede magbenta ng mansanas. Pure competition tawag natin dyan. Pero pag isa na nagpo-provide ng product or serve, example, Meralco. So, monopoly.
The subject also covers pricing, different pricing strategy, no, na ating ginagamit sa ating mga business. May mga price na naka-base sa cost, may mga price na naka-base sa market, naka-base sa competition. Maraming klaseng pricing we can name like 20. We can name like 20 types of pricing strategy. Example, penetration pricing. No? Sa una, yung price mo mababa. Yung penetration pricing tawag natin dyan. Pag sinabi naman natin market scheming, sa una, yung presyo mataas. So, different products have different pricing. Pero ang pinaka-common is the cost-based pricing. Ibig sabihin, ang pricing ay naka-based sa cost. Sa formula. In determine the price, inaalam muna natin yung cost or okay, meron tayong elasticity. Common yan sa amin na itong elasticity. Pag sinabing elasticity, ito yung pag nagpalit ba ng presyo, magpapalit na yung demand. Example, pag tinaas yung presyo, anong mangyari sa demand? Bumaba ba? Pag binabaan yung presyo, anong mangyari sa demand? Mataas. So, parang elastic, gaano ka lapad ang pagpalit ng behavior ng isang consumer pag pinalitan natin yung price, tinaas o binabaan yung price. Gaano ka lawak, gaano katindi yung effect sa demand ng ating mga consumers. Sama rin dito yung role of government in market. Siyempre, yung government naman yun nandiyan dyan. Pag mayroon kong negosyo, you cannot escape government intervention. Nandiyan sila to monitor, regulate yung business, economic activities sa loob ng isang country. So, marami mga government agencies na nandiyan dyan to regulate. Example, pag mag-start ka pala ng business, pupunta ka na sa City Hall. That is local government. Diba? You register your business, you get your permit from the City Hall. So, local government. Okay. Pupunta ka ng BIR for the taxes. BIR, Bureau of Internal Revenue. No? Para kuha ka ng PIN number ng yung business. Kasi pag meron ka negosyo at lumampas ng 3 million ang iyong benta, so you are required to pay your VAT. Kahit ikaw individual no? Individual, family, nagbabayad ng taxes. Ang isang company na nagbabayad din ng taxes. Sole corporation or partnership, they pay taxes. So, you cannot escape the government. BIR, DTI, Department of Trade and Industry. BFAD, no? Bureau of Food and Drug, example, meron kang fast food. So, sa BFAD ka pupunta. Magtatayo ka ng school o di sa CHED ka pupunta. Dati ng kindergarten, di sa DepEd ka pupunta. PhilHealth, ayan, SSS, pupunta ka ng SSX. You're going to pay to register your business as employer sa SSS. O pupunta ka doon. So, marami kang i-comply. Sa barangay din, pupunta sa barangay. Di ba, example, meron kang barangay permit. Kasi hindi ka pwede magtayo sa negosyo sa loob ng isang barangay, no? Na walang permit yung barangay. Example, hindi ka pwede magtayo ng piggery sa isang subdivision. Okay, so that is the role of government in the markets. So it also introduces a student to how microeconomic principles are applied. For example, taxation. Magkano taxation? 25-30% no, ng iyong net income. Nagbabayad ka ng VAT. Paglampas ng 3 million ng iyong renta, so dapat VAT registered ka na. You check the competition. Competition are good. Okay na mayroong competition kasi pag isang lugar na marami kang magkakalaban doon, yung isang lugar na kikilala pag marami na competition. Example, yung isang buong street, puro litsong manok binibenta. Nakikilala yung lugar pag marami kayo doon. Pag mag-isa ka lang doon, di ka makikilala
So, maganda minsan competition. At siyempre, pag merong competition, na-improve mo yung quality ng iyong service, gumagana yung performance. No? Pag merong ang competition. Also, income distribution, example sa Pilipinas na mas maraming mayaman sa Pilipinas kaysa mahirap. Hindi pantay. No? Sa ibang country kasi, halos pantay eh. Lahat ay middle class. Pilipinas may upper class, may middle class, mas merong lower class. No? So parang tatlo yung pyramid. Okay, that is the course description in summary ng mga tinitake up na lesson dito sa basic micro economics, and given the description, ito yung ating course objectives. So pag sinabi natin course objectives, ito yung mga learning at the end of the SEM. Ito yung tinatarget natin na dapat kaya yung gawin isang student. Course learning outcomes, course objectives. So by the end of the SEM, the student will be able to do the following. So, kailan ba end SEM natin? October, September, July, August, June, July, August, September. Siguro October, no? Yung ating tingnan natin, tingnan natin yung ating calendar. Okay, ito. Ang end SEM natin started October 24. October 24 yung ating last. So at the end, October 24, dapat ito na inyong kayang gawin. Number 1, explain the basic concept of microeconomics. Yan, at least alam niyo na yung pinagkaiba ng microeconomics sa macroeconomics. Kaya nga yung micro, di ba micro, ibig sabihin, Italyado yan eh. Yung microeconomics. Iba naman yung macro. Yung micro, pinag-aralan natin dito, yung isang individual, tao, company, tapos isang household. No? Hindi yung buong economic. Kasi micro lang. Explain the basic concept of microeconomics, yung interaction ng individual sa family, family to company, company to individuals. Including scarcity o ano to, resources. Kulang ang pera, kulang yung financial resources, lack of human resources, lack of machinery, lack of equipment, lack of skills, no? Scarcity. Yung choice, pagpili ng mga tao, pagpili ng consumers ng mga products, and also opportunity cost. Different cost in business, fixed cost. Yung mga cost na hindi sila babago, so fixed cost. May mga cost na nagbabago, so variable cost. May cost naman opportunity cost. Opportunity cost, yung mga cost na pag hindi mo ginawa isang bagay, so ito yung cost na nilet mo. Example, ikaw ay accepted na magtrabaho sa Saudi Arabia or accepted magtrabaho sa isang company, ang sweldo 60,000. Hindi mo tinanggap. Yung 60,000 na dapat sahod mo, that is opportunity cost. Okay, so at the end of the lesson, the students should be able to analyze consumer behavior using demand theory, utility, and plasticity. Yung mga factors that affect consumer behavior. No? Pinagit natin kanina, example, demographic can affect your consumer behavior. Pag babae ka, iba yung behavior pag babae ka binibili mo. Pag lalaki ka naman, iba naman binibili pag lalaki ka. So, depende na sa edad, no? Teenager, iba ang kanilang binibili compared sa mga adults. Demographic, no? Pwede rin geographic, no? Depende sa lugar.
may mga taong affected ng kanilang lugar kung sila ibibili. Example, pag sa Baguio ka, madalas kong bumili ng jacket. Kasi malamig sa Baguio. Pag sa Metro Manila, mainit. So, hindi naman. Like away sa mga malamig na lugar, mabenta yung mga wine, no? Kasi kung mainit daw. Ayan, mga demand theory, the law of demand. Kung yung demand ay maraming demand, price ay tumataas. Demand theory. Elasticity of demand. Nagbabago ang we know the behavior, gaano karami ang napabawas kung tinataasan natin yung presyo. Gaano karami na dadagdag na consumer kung binababa natin yung presyo. So that is the elasticity. Also objectives natin. At the end of the SEM, kayong lahat, you may be able to describe how firms make production and cost decisions in different market conditions. Okay, pag sinabi nating monopoly, mag-isa ka lang. Hindi na produce ka ng produce kasi wala silang bibilan, sa'yo lang No choice, no? Sa'yo sila bibili. So, pag monopoly or mag-isa lang nagbebenta, so pwede silang mag-manufacture ng marami na product. Kapag pure competition, maraming magkakalaban. So, hindi ka pwede mag-produce ng marami. Kasi maraming choices yung mga buyers mo, no? And also, cost decision sa different market condition. And yung presyo ay depende rin sa market. Pag mag-isa ka lang, o di yung price mo ay you can dictate the price. Pero pag pure competition, so maraming choices sa mga consumers mo, so you cannot dictate the price. May pagpipilian silang presyo So pag pure competition, yung presyo may katulad ng mga kalaban. Hindi pwedeng mataas, otherwise hindi sila bibili sa'yo. Compare market structures. Perfect competition, ibig sabihin yan. Pagkatapos ng lesson na to, I want you to determine. Alam mo na dapat i-determine kung ano yung perfect competition, ano yung monopoly, ano yung monopolistic, ano yung oligopoly. Pag perfect competition, we also call this as pure competition. So, perfect competition or pure competition, pareho lang yan. Ito isang market structure na mga product pare-pareho at ang dami nagbebenta. For example, Apple, mansanas. Kahit sino pwede magbenta ng mansanas. Walang masyadong barrier. Pwede lahat magbenta. Ang perfect competition, yung mga products siya pare-pareho lang. So yung mansanas sa province ay pareho rin ng mansanas sa Metro Manila. So perfect perfect competition. So pag sinabi nating monopoly means ang nagbebenta isa lang. Sa Metro Manila, nagbebenta ng product ng service, kuryente, isa lang Meralco. Maynila, isa lang. PLDT. Dati PLDT, mag-isa lang Ngayon kasi, hindi na lang PLDT ang nagbebenta. Dati kasi ang PLDT, they could dictate the price dati. Kasi, mag-isa lang sila. So, no choice dati mga consumers, kundi sa PLDT mag-avail ng telephone service. Mapangit yan kasi masyadong mahal. No choice sa mga customers pag monopoly, wala silang ibang pumunta. Yung pangalawang monopolistic competition, ito ang example ng monopolistic competition, ito yung mga fast food. Ang mga products ay magkakaiba. Pero pwede naman pumasok yung iba dito sa monopolistic competition. Example, grocery store, fast food. Next is the oligopoly. Oligopoly, konti lang. Konti lang nagbebenta ng product na yun. Kasi mahirap pumasok sa isang market na oligopoly. Kasi mahal yung puhunan. Example, oligopoly, mga gasoline station. Masyadong mahal ang gasoline station. Diba? So, kunti lang sila. Shell, Petron, Chevron, Caltex, Flying V. No?
So, konti lang, nabibilang mo lang eh. Di ba? The next objective, evaluate how prices and resources are allocated through market forces of supply and demand. Because sa negosyante, maraming forces sa market na nagde-determine ng demand. Example, yung dami ng competition, they determine the demand and also the supply. Yung dami ng substitute, pag may new entrants, pag may new substitute, yung power ng mga consumer, yung power ng supplier, they can determine yung supply and demand ng isang company. So, yun yung mga forces na tinitingnan mo pag ikaw ay maggagawa ng strategy. And lastly, we should assess the effect of government intervention sa iyong negosyo. So, given kanina na pag ang government ay they intervene, they monitor, they regulate yung isang negosyo. Hindi pwedeng hindi. When it comes to, example, kung ikaw ay pawn shop, o di yung Bangko Sentral, BSP ang nag-intervene sa'yo. Kung ikaw ay bangko, pag negosyo may bangko, so may government intervention to the BSP o Bangko Sentral. Lahat ng business nagbayad ng taxes. So you cannot escape taxes. Otherwise, yan? Tax evasion. With subsidies din. Minsan may tax subsidies ang isang government. Of course, market failure, economic outcomes. Market failure, wala nang bibili masyado sa mga product, wala nang masyadong palitan, wala nang masyadong exchange ng products sa loob ng isang company. Okay, so, yun ang ating course description and course objectives sa ating week 1. So, hoping that you have taken this na. So, sa next meeting, we're going to start yung topics for week 1 sa next meeting. Let's see if next meeting is synchronous or asynchronous. But pag sabing synchronous, hindi tayo mag-meet online pag nag-upload lang ng mga materials. Pag synchronous, ayun, ganito. You interact, you recite. So, itong topic natin for next meeting, week 1. So, hoping that you will be attending. So, hindi muna ako mag-full blast sa lesson natin. Okay, with that one, comment na yung pangalan sa aking YouTube channel ngayong araw na to. Para malaman natin, that is your attendance you watch this one, you understand this one, you comment your name sa aking YouTube channel. That is your attendance for today, June 23. Okay na? And don't forget to subscribe sa channel. This has been Dr. Cortez signing off. See you around, people.